Grabe, nakakatawa yung mga pangyayari sa sa media ngayon. Yung regarding kay Bryce Hernandez. Imaginein mo, na-contempt siya sa Senate. Taas ngayon nasa Congress. Grabe. Isipin mo di siya nagsalita dun sa Senate. Siyempre, babarahin siya dun eh. Ngayon, sa Congress, nagsalita siya. Laglagan na yan eh. Yung kanilang district engineer, ilalaglag niya yung mga nasa baba. Pero ang nakakatawa dyan, maraming nabanggit na mga opisyal ng gobyerno na hanggang ngayon nandyan pa rin. Alam mo, sa ibang bansa, pag nadawit ang pangalan nila sa mga ganyang korupsyon tsaka mga anomalya, nagre-resign na yung mga yan. Pero dito sa Pilipinas, kapit toko talaga. Padrino para hindi sila makalis sa kanilang malinis nila yung kanilang pangalan. Sabi, bakit, tanong ninyo, tignan ninyo, bakit yung nag-iimbestiga yung mga Senate at saka yung mga Congress. Sige, sabihin na natin, trabaho nila magtanong. Pero ba't di nila ibigay yan sa mga sa mga professionals na naghahanap ng third party liability? Para saan? Para may pakita na nagtatrabaho sila, na may ginagawa yung government. Di ba? Yan tuloy. Nadamay yung isa senador. Nadamay talaga siya. Actually, dalawa yung pinangalanan eh. Talaga magsasalita na yung mga yan. Alam mo bakit? Pag hindi pa nagsalita yung mga yan, delikado ang buhay nila. At wala na silang maikakanta. Pero kung ikakanta na nila yung mga pangalan, ang trabaho na lang nila, damage control, lilinisin na lang nila yung mga pangalan nila. Pero babalikan pa rin nila yan. Pero grabe yung yung nangyayari dyan sa DPWH talaga. Aminin na natin, expect na natin yan. Alam naman namin lahat yan. Pero grabe yung ghost flood control na multo talaga. Ibubulsa na lang talaga. Diba? Nagkakasama sila, nagkakasino. Hindi nila alam paano nila linisin yung pera nila eh. Yun yung mahirap sa kanila eh. Hindi nila alam paano nila ipapatax yun. Pero mahina yung mga yan. Ngayon, syempre magtuturuan na yung mga yan. Pero hanggang doon lang yan, may makukulong lang, bail, dyan na, matatabunan na yan. Sana mayroong magawa yung ombudsman para masibak yung mga dapat masibak, maban yung mga dapat maban. Yung mga hindi na dapat pwedeng tumatakbo kapag may irregularities na convicted o mga nangyari. Walang pag-asa yung Pilipinas pag ganyan yung ginagawa, di ba? So sana mangyari nga yung mga dapat na ganun. Hirap yun, convicted na o may kaso na o kung ano man, tapos mananalo pa. Aray ko, di ba? Sakit naman nun. Pero wala tayong magagawa. Yun yung batas eh. Hanggat pwedeng tumakbo, may karapatan. Yun yung sinasabi ng due process eh. Pag due process talaga, yun yung matagal. Hanggang dyan na lang. Sila na lang yung mayaman, sila nagpapakasasa. Bye.